May isang gabi noong 18 pa lang ako. Bumaba ako sa likod ng bahay para kunin daw yung charger. Pero totoo, gusto ko lang naman makita ulit si Kuya Andre. Tahimik ang paligid. Mainit pa rin kahit alas 11 na. Paglapit ko sa kulambo niya, narinig ko yung malalim, mabilis na paghinga. Hindi ng hangin, kundi ng tao na hinahabol ang sarili. Nakabukas ng bahagya yung kulambo. Doon ko siya nakita. Nakahiga, pawisan, at ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang boxer. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagnanasa. Bigla siyang nagmulat. Nakita niya ako at hindi siya nagalit. Ngumiti lang siya ng mahina at bumulong. "Renz, lapit ka kung gusto mong sumali." Parang tumigil ang oras. Nanginginig ang tuhod ko pagkarinig ko yon. Pero hindi ako nakatakas. Pumasok ako sa kulambo. At doon nagsimula ang gabi na magpapabago sa buhay ko habang buhay. Kuya Rex, matagal na talaga akong gustong maglabas ng ganitong kwento sa'yo. Nung una, nahihiya ako. Takot ako na baka isipin mo na masyado akong dramatic o baka masyadong personal. Pero nung narinig ko ang mga kwento mo noon, parang may biglang nagbukas ng loob ko. Parang may nagsabing okay lang, hindi ka naman nag-iisa. Kaya ngayon, sasabihin ko na to sa'yo. Ako si Renz. 22 na ako ngayon. Pero ang buong kwentong ito ay nangyari noong 18 pa lamang ako. Mga isang buwan pagkatapos ng senior high school. Bagong graduate pa lang. Bagong may diploma. Pero mas nakaukit sa utak ko yung mga gabing iyon kaysa sa mismong graduation ceremony namin. Si Kuya Andre noon ay 23 na. Anak siya ng matalik na kaibigan ni Mama na matagal nang nasa abroad. Pansamantala siyang tumira sa amin dahil wala pa siyang matitiran dito sa Pilipinas. Hindi naman siya pabigat. Nagtatrabaho siya bilang tricycle driver sa umaga hanggang hapon. Tapos pag uwi, nagpapahinga lang siya sa likod ng bahay. Doon namin siya pinatira dahil puno na ang mga kwarto sa loob ng bahay. May banig, kulambo, maliit na electric fan at maliit na ilaw ng bulb lang. Simple, pero sapat na para sa kanya. Matangkad siya, Kuya Rex. Moreno, broad shoulders, at kahit simpleng sando at shorts lang ang suot, bagay na bagay naman sa kanya. Halata ang katawan niya na pinaghirapan sa gym. Madalas, hubad sa itaas kapag mainit at pawisan, at kapag mainit ang panahon. Mula sa bintana ng kwarto ko sa second floor, kitang-kita ko siya tuwing gabi. Minsan, nakikita ko rin siyang nagpapahid ng mantika sa braso at sa dibdib pagkatapos ng workout sa likod ng bahay. Hindi ko may papaliwanag yung nararamdaman ko noon. Parang may kung anong kuryenteng tumatakbo sa dibdib ko, sa tiyan, pababa. Pero wala akong lakas ng loob na magsalita. Iniisip ko na baka mawala siya kapag nalaman niyang may ganito akong nararamdaman. Isang gabi, tag-init pa rin. Sobrang init kahit alas 11 na ng gabi. Bumaba ako sa likod ng bahay. Kunyari, para kunin ang charger ng cellphone ko. Tahimik ang buong paligid. Pati yung aso namin na si Brownie natutulog na sa ilalim ng hagdan. Paglapit ko, narinig ko yung mahinang tunog. Hindi naman siya ungol ng hayop, kundi yung malalim
mabilis at medyo nanginginig na paghinga ng tao. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko sinasadyang tumingin sa loob ng kulambo. Pero nakabukas ito. Siguro nakalimutan niyang isara o sadyang hinayaan. At dahil doon ko siya nakita. Nakita ng malinaw. Nakahiga siya sa banig. Nakapikit. Ang kaliwang kamay ay nasa loob ng kanyang boxer. Mabagal pero malinaw ang galaw ng kanyang mga kamay. Kitang-kita ko ang manipis na ilaw ng bulb. Yung balangkas ng katawan niya. Ang dibdib na tumataas. O minsan, bumababa ang tiyan niya na bahagyang natigaan sa paghinga. At yung malinaw na balikat na pawisan. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw noong mga oras na yon na para akong naestatwa. Biglang nagmulat siya ng mata at nakita niya ako. Akala ko noon magagalit siya o matatakot o sisigawan ako. Pero hindi. Ngumiti lang siya, yung mahinang kalmadong ngiti na parang matagal na niyang alam na nandyan ako at nanonood. Renz? Bulong niya. Halos hindi marinig. Lapit ka. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid ko. Nanginginig ang mga tuhod ko noon. Pero may kung anong humila sa akin papalapit. Pagpasok ko sa loob ng kulambo, parang pumasok ako sa ibang dimensyon. Mainit doon. Amoy pawis, sabon, at yung kakaibang amoy ng katawan niya na hindi ko ma-describe na nakapagpapakaba. Umupo ako sa gilid ng banig. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang mga kamay ko. Nakatingin lang ako sa kanya. Gusto mo bang hawakan? Tanong niya. Walang kahihiyan sa boses. Pero may lambing din. Tumango ako kahit halos hindi ko marinig ang sarili ko dahil sa lakas at tibok ng puso ko. Hinawakan niya ang kamay ko, yung kanang kamay. At dahan-dahan niyang nilagay sa dibdib niya. Mainit. Mainit ang kanyang mga muscles sa ilalim ng balat. Naramdaman ko yung mabilis na tibok ng puso niya. Halos kasing bilis ng sa akin. Dahan-dahan niyang pinababa yung kamay ko sa kanyang bewang at sa bandang gitna. Okay lang? Bulong niya. Una mo ba to? Tumango ulit ako na halos hindi na ako makahinga. Relax ka lang. Hindi kita pipilitin. Pero hindi ako relaxed. Gusto ko na talaga. Hinila niya ako pababa ng kaunti doon sa box. Hinila niya ako pababa ng kaunti. Doon ko unang mahawakan ng diretso ang isang bagay. Yung bagay na yun na alam mo na. Hindi ko na pwedeng banggitin dito. Pero alam kong alam mo yun. Malaki yun sa inaakala ko. Nanginginig yung mga kamay ko noon, pero hinayaan niya akong galugarin. Hindi siya nagmamadali. Parang tinuturuan niya ako ng dahan-dahan. Pagkatapos ng ilang minuto, tanong niya ulit. Gusto mo bang kumain? Hindi ako nakapagsalita ng maayos. Tumango lang ako. At kunyari gutom na gutom. Bumaba ako at una kong natikman ang init at lasa ng pagkain na yon. Hindi ko inakalang ganon pala ang lasa ng ganon. Parang lasang durian. Parang kakaiba sa pakiramdam habang kinakain ko yon. Parang may apoy na sumiklab sa loob ko
Habang ginagawa ko yon, naririnig ko yung malalim niyang paghinga. Paminsan-minsan, hinahaplos niya yung buhok ko at parang sinasabing, "Tama yan. Ganyan lang talaga yan." Hindi ko alam kung ilang minuto yon, pero parang oras na nawala sa orasan. Nang hinila niya ako pataas, hinila rin niya ako para halikan. Mainit ang mga labi niya. Medyo magaspang ang trim ng bigote, pero hindi ko ininda. Malalim ang halikan namin. Parang lahat ng hinihintay ko noon ay nasa sandaling yun lang. Habang naghahalikan kami, naramdaman ko yung pagkiskis ng katawan niya sa akin. Ramdam ko rin ang matigas na ako. "Gusto mo bang ituloy?" Bulong niya sa tenga ko. Tumango ako ng paulit-ulit. Tinanggal ko ang lahat-lahat sa akin. Hinaplos niya ako na parang sinisiyasat kung totoo ba akong nandyan. Kinuha niya yung maliit na bote na may lamang parang madulas. Inilapat niya ng marahan. Una sa akin tapos sa kanya. Oo, masakit nung una. Sobra. Napakapit na lang ako sa balikat. Napapakit ng mahigpit. "Relax ka lang," bulong niya. "Sabihin mo ako kung gusto mo nang itigil." Pero hindi ako tumigil. At napalitan na ng ibang pakiramdam. Hindi ko maipapaliwanag. Pero na-enjoy ko naman. Nagsimula siyang gumalaw, tapos unti-unting bumilis. Yung ritmo namin na parang sumabay sa tunog ng electric fan at mahinang pag-ugoy ng kulambo. Pagkatapos, magkayakap kaming nanatili doon. Pawisan, hingal pero masaya. Hinaplos niya yung likod ko ng mahabang mahaba. "Okay ka lang ba?" tanong niya. Ngumiti ako kahit pagod na talaga ako noon. Mas okay pa sa okay. Natulog kaming magkayakap hanggang sa madaling araw. Pagkagising ko, wala na siya sa tabi ko. Nakatupi na yung kulambo. Malinis na yung banig. Parang walang nangyari. Narinig ko siyang nasa labas at nag-aanda ng tricycle. Paglabas ko, normal lang siyang ngumiti. "Gising ka na? May pandesal dyan. Kain ka muna." Kumain ako ng tahimik. Gusto ko sanang magtanong, pero takot akong masira yung alaala. Pero hindi yun naging one time lang. May 3 araw pagkatapos, nagising ako sa bandang 11:00 ng madaling araw dahil sa init. Bumaba ulit ako. Nandun siya, gising at nakaupo sa banig at nagpapahangin. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya ng mahina. Wala naman siyang sinabi. Tinawag lang niya ako gamit ang kanyang mga kamay. Pumasok ulit ako sa kulambo ng gabing yon. Matapang na kami. Mas marami kaming ginawa. Mas matagal, malalim, at naging rutina na iyon. Tuwing gabi na tahimik ang bahay, bababa ako. Minsan, siya ang naghihintay. Minsan, ako ang unang lumalapit. Hindi kami nag-uusap tungkol dito sa araw. Sa labas, magkaibigan lang kami. Pero sa loob ng kulambo, parang iba na kami. Hanggang dumating na yung gabi na nagbago ang lahat. Isang gabi, paglapit ko, nakita ko siyang nakaupo at nakatingin sa sahig. Walang ngiti. Walang tingin sa mata. "Renz?" sabi niya ng mahina. "Kailangan nating mag-usap." Nakaupo ako sa harap niya at alam ko na agad. Hindi na to dapat maulit pa.
Sabi niya, "Malito. Hindi ko dapat hinayaan. Tao lang ako. Nadala. Pero hindi ko kaya pang seryosohin to. Hindi ko kayang maging ganito tayo habang nandito pa ako sa bahay ninyo." Parang binagsakan ako ng langit at lupa noon. "Kaya mo naman eh." Bulong ko. "Kaya natin eh." Umiling siya. "Hindi. Kapag natuloy to, mas masisira lang. Masasaktan ka lalo. At baka masasaktan din ako." Tahimik akong umiyak noon. Hindi niya ako niyakap. Hindi niya ako hinawakan. Tinitigan niya lang ako na ako lang malungkot. Pagkatapos ng gabing yon, nagbago na talaga siya. Hindi na siya yung tinitingnan sa mata. Kapag dumadaan ako sa likod ng bahay, bigla siyang may inaayos o kaya bigla siyang aalis. Parang iniiwasan niya ako ng todo. Isang linggo pagkatapos, nagdesisyon akong magsalita ulit. Hinintay ko siyang umuwi ng gabi. Nasa garahe siya, nag-aayos ng tricycle. "Kuya Andre?" Tawag ko. Tumingin siya sandali tapos ibinalik ang tingin sa gulong. "Ano yon?" "Bakit ganito na lang tayo?" Tanong ko. Halos hindi pa marinig yung boses ko. Parang hindi na tayo magkakilala. Huminga siya ng malalim. Para hindi na tayo mahirapan, parents. Mas maganda na siguro na magkaibigan na lang tayo. O kahit hindi na rin. Basta, tapos na. Hindi na ako nagsalita. Umalis na lang ako. At doon ko naramdaman na tapos na talaga. May 2 buwan pa pagkatapos. Umalis na rin siya sa bahay namin. Nakakuha na siya ng maliit na apartment malapit sa terminal. Hindi na kami nagkita ng madalas. Paminsan-minsan na nagkakasalubong kami sa barangay. Magiliw siyang ngumingiti, kumakaway, pero hindi na niya ako tinatawag na Renz nang may lambing. Normal na lang. Ngayon, Kuya Rex, matagal ko nang natanggap ng mga gabing iyon ay nangyari para matuto ako. Hindi dahil perfect ang karanasan, kundi dahil tinuruan ako ng saya at ng sakit ng sabay-sabay. Natuto akong magmahal nang hindi umaasa ng kapalit. Natuto akong bitawan ang mga bagay na hindi nakatadhana para sa akin. Pero hanggang ngayon, kapag mainit ang gabi, naririnig ko yung mahinang huni ng electric fan. Naaalala ko pa rin yung amoy niya, yung init ng katawan niya sa ilalim ng kulambo, yung tibok ng puso naming na sabay-sabay na tumitibok noon, at yung pakiramdam sa maikling sandali, parang ako lang at siya ang nasa mundo. Maraming salamat sa pagbasa, Kuya Rex, sa aking kwento, ang aking naging unang karanasan. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Renz. Maraming salamat, Renz, sa pagpapadala ng iyong sulat, karanasan sa buhay at sa pag-ibig. Sa mga solid nating listeners, kung gusto niyo pang marinig ang iba nating mga BL stories, pwede niyong i-click ang mga video na naka-flash sa iyong mga screens o kaya'y pindutin sa comment section, nakapin ang link ng mga ito. Maraming salamat. Ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries.